bilang Vice Presidente, siya ang papalit sa presidente kung ano man ang mangyari dito. Kung ito'y magpitiw sa tungkulin, magkasakit, na hindi na maaaring gampanan ang kanyang tungkulin bilang presidente, o kaya naman ma-impeach at makonvict, o kaya naman ito ay kusang magbitiw sa tungkulin. So madalit sabi, merong constitutional succession at hayaan niyang yun ay maganap. Topic ko po tayong hindi natalakay kahapon at gusto ko po natin na matanong po anong reaksyon nyo dito. Dahil nung nakaraang Biyernes, sa kanyang pagpunta or pagdalo sa ika-128 na araw ng kalayaan sa Davao City, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi niya susuportahan yung anumang hakbang na magpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng paraang labag sa konstitusyon. Ayon sa kanya, bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niyang ipagtanggol at sundin ang saligang batas. Iginit din niya na wala siyang planong agawin ang posisyon kay Pangulong Marcos Jr. at nais niyang makita ng publiko kung gaano daw kawalang hiya ang kasalukuyang administrasyon. Kasabay nito, pinabulaanan ng Malacanang ang mga kumakalat na ulat sa umano'y planong destabilization o itong pag-atake sa Malacanang noong nakaraang June 12. Gayunman, inakusahan ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ang kampo ni VP Sara na may kaugnayan sa mga pagtatangkang pahinain ang administrasyon. Sa isang talumpati sa pagdiriwang noong araw ng kalayaan sa Davao City, sinabi ni VP Sara na nawawala na yung tunay na kalayaan at soberanya ng bansa kapag yung mga opisyal ng gobyerno ay sangkot nga sa korupsyon. Aniya, bawat pisong nananakaw sa kaban ng bayan ay nagkakait sa mga serbisyon dapat na mapakinabangan ng ating mamamayan tulad ng sa edukasyon, sa kalusugan at sa kabuhayan, Attorney Sal. Ano pong inyong reaksyon doon sa naging pahayag ni VP Sara? Tama yung sinasabi niya na wala sa kanyang kamay ang pagpapalit ng liderato ng ating bansa. Yan ay nasa taong bayan at hindi siya maaaring sumali yan sapagkat may sinumpaan siya sa batas na ipagtatanggol niya ang saligang batas. Ang saligang batas tinatakda na siya ay bilang Vice Presidente, siya ang papalit sa presidente kung ano man ang mangyari dito. Kung ito'y magpitiw sa tungkulin, magkasakit, na hindi na maaaring gampanan ang kanyang tungkulin bilang presidente, o kaya naman ma-impeach at makonvict, o kaya naman ito ay kusang magbitiw sa tungkulin. So madalit sabi, merong constitutional succession at hayaan niyang yun ay maganap. Yung mga hindi umano na nagpaplanong pabagsakin ng gobyerno, nasa kanila yan. Basta hindi siya sasama dyan. So madalit sabi, tama yung sinasabi niya, wala sa aking mga kamay ang pagpapalit ng presidente ng bansa o pagpapalit ng liderato. Tama siya dyan. Ayan po, Atty. Sal. Samantala, sa iba pang issue, ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson na maaring maghalal ang mayorya ng Senado ng ibang senador na mamumuno sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa halip na si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon sa kanya, binago na ng Senado yung mga tuntunin ng napayagan ang paghalal ng presiding officer na hindi kinakailangang Senate President. Posible umanong mapili ng mga senador na abogado gaya ni Senator Chis Escudero o si Senator Kiko Pangilinan bagamat wala pang final na desisyon. Iginit niya ni Lacson na mananatiling 16 ang boto na kailangan upang ma-convict ang isang impeached official alinsunod nga sa probisyon ng konstitusyon na nangangailangan ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Tinutulan niya rin, Attorney Sal, yung mga haka-hakang maari dong ibaba sa 12 yung boto na kinakailangan para sa conviction. Nagbabala din siya sa posibilidad ng constitutional crisis kung meron daw mga senador na masususpende o mahaharap sa kaso dahil maaring hindi aabot sa kinakailangang 16 na boto.
Aniya, dapat pag-aralan kung maaring magpatuloy ang mga senador bilang senator judges sa impeachment court kahit na masuspindi sila sa kanilang regular na tungkulin bilang mambabata. Samantala, nagpapatuloy yung debate pa rin, Attorney Sal, sa legal na interpretasyon ng katagang 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado kung ito ba ay tumutukoy sa buong 24 na Senado or senador o yung sa mga aktual na lalahok sa impeachment trial. Ano po sa tingin ninyo ang inyong komento dahil nga po yun nga sinabi ni Senator Ping Lacson na baka daw magkaroon ng constitutional crisis kasi baka hindi daw umabot sa um, sapat na boto yung pagkakaroon ng pag-attend ng mga senador sa impeachment trial court, Attorney Sal. Guni-guni niya lang yun. Walang crisis. Ang crisis silang may crisis. At ang bansa ang may crisis, hindi lang yung sinasabi niya sa sariling mata. Gusto ko munang talakayin yung sinasabi niyang pwede nang mag-alal sa presiding officer na hindi kailangan ng Senate President. Teka muna. Kasi sabi niya, napalitan na raw ang rules. Parang ngayon ko lang yata narinig na nagkaroon ng palitan ng rules. Sapagkat hindi naman yung bagong majority ngayon na sinasabi, yung majority of 12 ba, na hindi naman majority. Nung sila ay pumalit doon sa isang grupo, in-adjourn nila eh. So wala akong nabalitaan na nagkaroon ng debate tungkol sa amendment ng rules. Ayaw nga nilang pumayag noon eh, na magkaroon ng amendment eh. Hindi ba kaya sila nag-walk out? So kailan napalitan yan? Yan ang tanong ko ngayon. Parang kababalaghan. Pero regardless of that, dapat talaga abogado ang mag-preside para hindi na tinuturuan. Kasi kung hindi ka abogado, palagi ka may katabi niya, magtatanong ka pa, tama ba itong ginagawa ko o hindi. Kaya dapat talaga abogado. Pero tanong nga dyan hindi pa kayo nagkakasundo. Sino ba talaga sa inyo? Ang Senado, yung Cayetano Group o yung Gatchalian Group? Kasi sa ngayon, dalawa kayong Senado. Dalawa kayong impeachment court. Pero bukas, dahil may special session, mukhang magkakatuusan bukas. Tingnan natin, sa tingin, ang aking palagay, kung totoo yung mga balita na isang senador ay lilipat, magiging moot and academic pag nagkaroon ng 13 at botohan nila, invalidate nila yung pagkaupo ni Senator Gatchalian. Kaya abangan na lang natin bukas kung ano ang mangyayari. Ayan. Samantala, Attorney Sal, ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi daw kailangan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga tagapagsuot langit o apple polishers, kundi mga opisyal na magbibigay ng tapat at tamang impormasyon. Sa panayam sa kanya, Attorney Sal, nung nakaraang weekend lang with Boy Abunda, sinabi ni Yusek Claire Castro na handa siyang ipagtanggol ang administrasyon basta't ginagawa nito ang tama at hindi nagtatagos ng maling gawain. Kasabay nito ay pinabulaanan din ng Malacanang ang mga kumakalat na ulat tungkol sa umano'y planong sa next. Ngunit kung may mali, sabi ni Yusek Claire Castro, direkta daw niyang sasabihin ito sa Pangulo at hihikayatin yung agarang aksyon. Gate niya, mahalaga sa liderato ang katapatan at bukas na komunikasyon sa loob ng gobyerno at hindi ang pagsang-ayon lamang sa lahat ng desisyon ng Pangulo. Ito pong sagot po ni Yusek Claire Castro, Attorney Sal, sa panayam niya kay Boy Abunda. Sinabi niya mismo na kung magkakamali daw si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang siguro mga polisiya ay agad niyang i-correct, Attorney Sal, at hindi siya magdadalawang isip na sabihin ito sa Pangulo. Ano pong inyong reaction doon, Attorney Sal? Well, at kayo pala, ang buhay sa mundo, nahawa na rin to kay Jaime. At saka Kiping. Puro kabalbal ang pinagsasabi nito. Ikaw takot na takot ka nga sa presidente mo eh. Hindi ka nga cabinet member, you cannot even sadya. Kunyari ka na. Hindi talagang ikaw. Yuse Clara, you should know where your place is. Huwag ka na
magmagaling kasi hindi bagay sa'yo. Ang tingin sa'yo tuloy ng tao, para kang ano eh, para kang kubikero dyan eh. Eh, yun lang ano eh, yun lang issue ng tama ba ang panghihimasok ng isang dayuhan. Kung ikaw ay matapat sa pagkakaabogado mo, kinontra mo na yan. Either kinontra mo ng hayagan or nag-resign ka na lang. Kasi mali eh. Mm. O, kaya hindi totoo yung pinagsasabi mo. Ayan nga, Attorney Sal.